Iminanaon sa balita na may isang napakalakas na bagyo na paparating, kung saan ay nagbabadya ang masamang panahong ito sa lahat ng mga nagtatrabaho, at eksaktong mananalasa ito sa bayan ng Annville sa South Carolina, at makikita naman natin ang isang batang babae na si Dakota, na umo-order ng masustansyang pagkain na burger na mayroong palaman na kamatis. Hindi nakarating sa kanya ang in-order niya dahil sa masamang panahon, kaya't naglakad na lang siya upang bumili ng pagkain sa grocery. Nakasalubong niya ang isang matandang lalaki, at sinabi nito sa kanya na hindi ligtas ang lugar natin ngayon, at pinalilikas na tayo dahil sa parating na napakalakas na bagyo. Kaya't bumalik na lang kaagad si Dakota sa kanilang bahay, at makikitang may ilang mga bata ang naglalaro sa ulan, at kunwaring nawala ang isa nilang kasama, ngunit tinakot lang pala sila nito, at ilang sandali ay pinauwi na sila ng kanilang stepfather, dahil baka may mga ahas at mga pating sa lawa, at agad na silang pinasakay nito. At makikita naman natin ang isang babaeng buntis na nagtatrabaho sa isang meat shop, at habang papauwi na siya ay nakita niya si Bob na nag-deliver ng mga stocks ng tinda nilang karne. At sa daan ay nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang ina tungkol sa jowa niya na nakabuntis sa kanya, at ipinayo ng kanyang ina na manganak na lang siya sa tab na gaya ng kanyang ate. At dahil hindi pa nakakalikas si Lisa, kaya't sinabi ng kanyang ina na pumunta na lang siya sa pinakamataas na lugar upang maging ligtas siya dahil may napakalakas na bagyong paparating. Samantala sa isang bangka ay nag-uusap si Dale at ang kanyang kasamahan tungkol sa paparating na napakalakas na bagyo, pagkatapos ay dumating si Gray na may impormasyon tungkol sa bagyo na iyon, kaya't agad na tinawagan ni Dale ang kanyang pamangkin kung ayos lang ba ang kalagayan nito, at sinabi niya na pupuntahan niya ito upang dalhin sa ligtas na lugar. At ipinaalam niya dito na Category 5 na ang bagyo na paparating. At eksaktong tatama ang napakalakas na bagyo na ito mismo sa kanilang bayan sa Annville, at kahit na nagdududa si Dakota sa masamang mangyayari ay iniisip pa din niya na magiging maayos din ang lahat. At kahit alam ni Dale na sobrang nasaktan si Dakota sa pagkamatay ng kanyang ina ay sinabi niya, na alam kong nalulungkot ka sa pagkawala ng mami mo pero hindi maaalis ang kalungkutan mo sa pagtatago mo sa bahay. Kaya't nang dahil sa sinabi ng kanyang tito ay pumayag na siya na sunduin nito. At sa eksaktong 22 minutes sa paglandfall ng bagyo, ay makikita natin na nakarating na sa kanilang bahay ang mga batang sinundo ng kanilang stepfather na si Bill. At sa loob ay nagpunta si Bill kay Rachel upang makipaglambutsingan, at bigla silang inabala ni Dee at sinabing nagugutom na po kami. Kaya't initsahan lang siya ni Rachel ng tinapay na pan sa halip na steak na hinihingi niya. At sinabi ni Bill na hindi ba sabi ko sa inyo na bawal kayong pumunta dito sa basement. Samantala ay makikita natin si Dakota na nakaupo habang ibinabalita sa TV na may isang tao na inatake ng mga pating nang dahil sa baha ng napakalakas na bagyo. Ngunit hindi niya pinansin ang ibinalitang ito at ang pinanood niya ay ang dating masayang video nila ng kanyang ina. Samantala ay naghahanap si Lisa ng kanyang masisilungan, at nang makita niya na tila nakasara na ang lahat kahit saan, kaya't bumalik na lang siya sa kanyang kotse. At pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa tiyan dahil sa stress, kaya't nagpatugtog siya ng calm music upang ma-relax, at ilang sandali ay dumating na ang oras ng landfall, kung saan ay winasak na ng napakalaking alon ang mga pader ng bayan ng Univille. Bumalik si Lisa kung saan niya nakita si Bob kanina, at nakita niya na nag-aalala si Bob dahil tinamaan ang truck nito ng isang puno. At sinabi nito na huwag nang dumaan doon, at pagbalik ni Lisa ay tinamaan din siya ng isang puno. Samantala ay nakaramdam si Dakota na parang may kakaibang nangyayari, at nang tingnan ay biglang pinasok ng tubig ang kanilang bahay at pinasok na din ang bahay nila Billy at Rachel, dahil sa sobrang lakas ng baha kaya't hindi na nakaalis si Lisa sa puno na tumama sa kanya, at kahit na ang truck ni Bob ay nahati na sa gitna ng napakalakas na tubig. At sa kabutihang palad ay narinig ng dalawang lalaking nakabangka ang pagsigaw ni Lisa, tiningnan ni Scott si Lisa upang matulungan, at tinawag niya si Jimmy upang makuha ang cutter at habang papunta ito sa kanya ay bigla itong nilamon ng isang pating. Tinangka din silang tulungan ni Bob ngunit nilamon din siya ng isang pating. At nang makita ito ni Dakota ay binalaan niya si Scott na madaming pating sa tubig, at hindi alam ni Scott na siya na pala ang kakainin ng mga pating. Samantala ay nalaman nila Dale sa balita na marami ng bayan at kasama na ang Annville na isa sa mga sobrang binaha, kaya't nang makita niya ito sa balita ay nakumbinsi na siyang pumunta ng Annville upang matulungan ang kanyang pamangkin. Samantala ay nakatingin ang mga bata kila Billy at Rachel na sinusubukang kunin ang kanilang sasakyan, at hindi nila alam na may mga pating pala sa garahe at kinagat ng isang pating ang kanyang isang kamay, habang pinatay naman ng isa sa mga ito si Rachel. At pagkapasok ni Billy sa sasakyan ay hinila siya ng pating sa tubig, at nakita ito ng mga bata.
Sinubukang tawagan ni Dakota ang mga pulis upang tulungan ang buntis na si Lisa, ngunit napaupo na lang siya dahil wala namang signal. Kaya't nang magkaroon ng lakas ng loob ay kumilos na siya upang matulungan si Lisa, kumuha siya ng isang kutsilyo sa kusina at saka siya dumaan sa bintana, at nang madulas ay bumagsak siya sa isang kotse, hanggang sa makarating siya sa kotse ni Lisa. At pagkahiwa ng bubong ng kotse ni Lisa ay pinutol ni Dakota ang matigas na sanga ng puno upang makalabas si Lisa, at pagkabalik nila sa bahay ay lubos na nagpasalamat si Lisa kay Dakota dahil sa pagtulong nito sa kanya. At nang ipakita ni Dale ang bahay nila Dakota ay sinabi ng kanyang kasama na nandoon ang matagal na nilang sinusubaybayan na Great White Shark na Nelly, pati na ang mga Bull Shark. Samantala habang isinasara ni Dee ang kanilang pinto ay pumasok ang mga pating sa loob ng kanilang bahay, at nang muntik na siyang mahulog ay agad siyang tinulungan ni Ron. At tinanong ni Lisa si Dakota kung nasaan ang mga magulang nito. Sinabi ni Dakota na matagal nang patay ang daddy ko at namatay naman ang mami ko ilang buwan lang ang nakararaan. At nagkasundo sila na maglagay sila ng sign sa labas upang malaman ng mga rescuer na nasa loob sila. Pagkatapos ay biglang humilab ang tiyan ni Lisa, kaya't nag-alala sa kanya si Dakota. Samantala ay nagsuggest si Ron na dapat umisip sila ng paraan upang makapunta sa basement na ipinagbabawal sa kanila nila Billy na puntahan. At nang humilab na naman ang tiyan ni Lisa, ay sinabi ni Lisa kay Dakota na tingnan mo ang aking pechay kung ilang inches na, ngunit nang tingnan ay ulo na ng bata ang nakita ni Dakota. Samantala ay nakarating na sila Dale sa Aniville, at naghanda na sila upang hanapin si Dakota. Napag-usapan nila Ron na gamitin ang stake na nakita nila sa ref sa may basement bilang pain sa mga pating upang makakuha sila ng baril. At laking gulat nila nang biglang umahan si Billy sa tubig dahil nakaligtas pala ito sa mga pating. Samantala ay hindi makayanan ni Dakota na makitang hirap na si Lisa, kaya't nagplano siya na kumuha ng bangka sa labas. At naalala niya ang sinabi ng kanyang tito Dale noon, kung paano nagagaya ng vibration ang signal ng isang isdang nasugatan, kaya't kumuha siya ng kagamitan ng mga nagba-vibrate, samantala ay hindi humingi ng sorry si Billy sa mga bata, dahil gusto nilang iwanan ito kanina. At sinigawan pa niya mga ito na humingi na kaagad ng tulong, kaya't sinabi ni Ron na hindi mo ba nakita na baha na kahit saan. At nakita ni Will na may monthly allowance pala sila na $15,000, at nang suntukin ni Billy si Ron ay sinipa siya ni Dee, kaya't nahulog siya sa tubig at pinagkakagat siya ng mga pating. At habang busy ang mga pating sa pagkain kay Billy, ay agad na lumangoy si Ron sa basement upang kunin ang mga karne, at hindi naman niya makuha ang baril. At pagkatapos ay sumabit ang kanyang damit kaya't hindi na siya makaalis. At nang pumasok na ang pating sa basement ay inihulog niya ang isang lata, at saka siya agad na lumangoy at pumunta kila Dee. Samantala ay gumana naman ang plano ni Dakota, dahil kinagat na ng mga pating ang mga ginawa niyang vibration tool na ikinalat niya sa tubig. At tila papunta na sa kanya ang isang malaking pating at napagtanto niya na dumaan lang pala ito sa kanya. At pagkatapos ay nagawa na niyang makaakyat sa bangka. Samantala ay tinanong ng reporter kung bakit pinag-aaralan ni Dale ang mga pating, lumaki kasi ako sa Zambezi River, at nalaman ko na ayaw ng mga bull shark ang mga pating na mas malaki sa kanila. At nang magkaroon na ulit ng signal ay nakita nila ang maraming mga red dots na kumakatawan sa mga pating na nasa tubig. Samantala nang malapit ng mga anak si Lisa ay biglang nag-iba ang bahay nila Dakota. Nagawang makalabas ni Lisa sa bahay sabay ng paglabas ng kanyang anak, at pinutol niya ng matulis na kahoy ang pusod ng bata, at nang maamoy ang kanyang dugo ay inatake siya ng isang pating, kaya't sinaksak niya ito ng hawak niyang matulis na kahoy. At dahil hindi makapunta kaagad si Dakota kay Lisa, kaya't binaril na lang niya ng shotgun ang isang umatake na pating kay Lisa. Samantala ay naglagay ng dinamite sila Ron sa mga karne at inihagis nila ito sa pinto, at nang hindi ito pansinin ng mga pating kaya't naggagalaw at nag-ingay sila sa tubig, at nang kainin ito ng mga pating ay biglang nagsabugan ang mga ito. At kahit na nakarating na si Dakota kay Lisa ay tila hindi pa din sila makaalis sa baha, at pagdating nila Dale ay agad itong naghagis ng isang vibrator upang tawagin ang White Nelly Shark. At nang biglang lumunin ng Nelly Shark ang isang bull shark ay nakuha na nila sila Lisa at Dakota. Pagkatapos ay tinawagan ni Lisa ang kanyang ina at ipinakita niya dito ang kanyang apo, samantala ay umalis na sila Ron sa bahay, sakay ang kotse ni Billy.
Nagsimula ang kwento sa gubat ng Amazon, kung saan ay kailangan nila Ana ng isang bangka upang makapaglakbay. Ayaw siyang paalisin ng kanyang kasama, ngunit umalis pa din si Ana at pagkatapos ay hinabol siya ng dalawang lalaki. At makikitang biglang nilingkis ng anaconda ang isa sa humahabol sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita si Dog na nagpapaliwanag sa dalawang ikakasal na ang gusto niyang team ng kasal ay action horror, ngunit ang gusto naman ng dalawa ay sweet at romantic. Pagkatapos ay ipinakita si Griff na nagpa-practice ng kanyang linya. Dahil hindi naman siya magaling na aktor kaya't sinibak siya kaagad. At paglabas niya ay nakita niya ang isang poster ng anaconda. At kinagabihan ay nagpunta siya sa birthday ni Dog at pagkatapos ay nanood sila ng ginawa nilang movie noong mga bata pa sila. Kinabukasan ay sinabi ni Griff kila Dog na may right siya sa anaconda at gusto niyang gawin ulit ang pelikula nito kasama sila Dog. Agad na sumang-ayon sila Kenny at Claire, ngunit nag-alangan naman si Dog dahil may gagawin pa siyang wedding movie. Ngunit kinonsensya at pinilit siya ni Griff dahil ito naman talaga ang gusto nila nung mga bata pa sila. Kaya't napailing na lang si Dog at sinabi na hindi naman na tayo mga bata ngayon. At pag-uwi ni Dog ay sinabi ng kanyang asawa na gumawa ka na ng movie dahil doon ka naman talaga masaya. At habang gumagawa siya ng wedding video ay bigla siyang may napagtanto. At agad niyang sinabi kay Griff na gusto na niyang gawin at reboot ang movie ng Anaconda. At agad na niyang ginawa ang script at upang magawa ang movie ay kailangan nila ng isang bangka, isang rural captain at $2.5 million. Ngunit nakapag-loan lang sila sa bangko ng $9,400. Kaya't nag-cut na lang sila ng budget sa halagang $43,000. At pagkatapos ay nagpunta na sila sa Amazon rainforest sa Brazil. At sinabi ni Dog na nabasa niya na ang anaconda ay nag-aabang ng ilang araw sa tubig bago kanito lingkisin at lamunin ng buo. At sinabi ng isang lalaki doon na nang lingkisin ng anaconda ang aking lola ay lumuwa ang mga mata niya. At siya pala ay si Santiago na snake handler na kinuha ni Kenny para sa kanilang movie. At nandoon din si Ana at ang mga lalaki na humahabol sa kanya. Ipinakita ni Santiago kila Dog ang kanyang pinakamamahal na alagang anaconda na si Etor. At nang ilagay ni Santiago ang kulungan ng anaconda sa bangka ay bahagyang bumukas ito. Samantala ay kinuha ni Ana ang susi ng bangka ng isang lalaki na natutulog. At pagkatapos ay sinabi niya kila Dog na nasa ospital ang ama ko ngayon. At kailangan ko nang kunin ang inyong bangka para sa isang routine service, kaya't kailangan nyo nang humanap ng iba. Ngunit sinabi ni Dog na kailangan na talaga naming gawin ang aming movie. At dahil malapit na ang lalaki na humahabol kay Ana, kaya't minadali na silang umalis ni Ana. Samantala ay inalam ng humahabol na lalaki kung saan nagpunta ang bangka nila Ana. Kinabukasan ay nagsimula na ang paggawa nila ng pelikula, at ang karakter ni Clara dito ay kinuha niya si Griff upang hulihin at patayin ang isang dambuhalang anaconda na kumain sa kanyang buong pamilya. At kinagabihan habang natutulog silang lahat ay nakawala sa kulungan si Etor, at nagsisigaw si Griff nang makita niya ito. At nang magising ang lahat sa kanyang pagsigaw ay tinanong niya kung paano nakawala ang anaconda. At sinabi ni Santiago sa kanya na kontrolado na niya ang kanyang alaga at sumusunod naman ito sa kanyang mga utos. Kinabukasan ay tiningnan ni Ana ang mahpa ng gubat. Samantala ay nag-shooting naman si Griff kasama ang anaconda. Takot na takot si Griff sa anaconda, ngunit sinabi ni Dog na huwag kang mag-alala dahil kontrolado naman ni Santiago ang kanyang alaga. At sa eksena ay pinilit ni Dog na kailangan ilapit ng todo ni Griff ang anaconda sa kanyang mukha. At dahil sa sobrang pagkatakot ay naihagis niya sa tubig si Etor, kaya tumama ito sa propeller ng bangka at nagkalasog-lasog. Kaya't sobrang lungkot ni Santiago sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. At ayaw niyang makita si Kenny at Griff sa libing nito. At pagkatapos niyang sindihan ay madamdamin niyang kinantahan ang nag-aapoy na si Etor. Samantala ay nakita sila ng lalaking humahabol kay Ana sa di kalayuan. At makikitang bigla itong sinagpang at nilamon ng isang napakalaking anaconda. At ilang sandali ay nagpunta si Griff kay Santiago upang humingi ng tawad. Pagkatapos ay sinabi ni Santiago sa kanya na kukuha ako ulit ng bagong ahas para sa movie. At isinama niya si Griff sa gitna ng gubat. Sinabi niya na nararamdaman ko na maraming mga ahas dito. At naririnig nila tayo sa pamamagitan ng mga vibration sa lupa. At pagkatapos ay naghiwalay na sila ng direksyon. At paglingon ni Griff sa kanyang likuran ay nawala na si Santiago, kaya't agad na siyang nagtatakbo at bumalik.
Samantala sa di kalayuan ay biglang kinaladkad si Santiago ng isang ahas sa ilalim ng tubig. At pagkabalik ni Griff ay sinabi niya ang nangyari kay Dog. Ngunit sinabi ni Dog sa kanya na tiwala akong babalik din si Santiago na may dalang isang bagong ahas. At hanapin na lang natin siya kung sakaling hindi na siya makakabalik. At makaraan ng isang oras ng pagkawala ni Santiago ay nagpanik na si Griff. Pagkatapos ay sinabi ni Dog sa lahat na kailangan na nating hanapin si Santiago. Kaya't nagpunta na sila sa gitna ng gubat. At pagpasok nila sa nakita nilang lumang camper van, ay laking gulat at takot nila nang biglang bumagsak ang isang patay na tao sa bubong ng van. At pagkatapos ay nakita nila ang dambuhalang anaconda. Kaya't isinigaw ni Ana na kailangan na nilang umalis kaagad, ngunit ayaw naman umandar ng van. At nagtalo si Griff at Dog kung sino lalabas upang ayusin ang makina ng sasakyan dahil malabo ang mga mata ni Kenny. Kaya't napilitan si Dog na lumabas upang ayusin ang makina ng tahimik upang hindi siya marinig ng anaconda. Ngunit nang mag-start na ang van ay bigla siyang inatake ng anaconda at agad siyang lumundag at pumasok sa van. They'll kill anyone! Pagkatapos ay hinabol sila ng mga lalaking nakamotor. Sinabi ni Ana na huwag kayong hihinto dahil illegal miners sila na pumapatay ng mga tao at pinagbabaril sila ng mga ito. Kumuha si Ana ng baril sa van at pinaputukan din niya ang mga lalaki. At pagbalik nila ay tinanong sila ng isang lalaki kung nasaan si Ana, ngunit pinukpok siya ni Ana sa likod. Sinabi ni Ana na makakaalis tayo dito basta doon tayo dadaan sa north. Pagkatapos ay isinama na ni Dog si Ana sa kanyang script. At kinabukasan ay sinabi niya sa lahat ang kanyang idea na kung habang hinuhuli natin ang anaconda ay nakikipaglaban tayo sa mga gold miners. At pagkatapos ay isinama na nila si Ana sa kanilang shooting, ngunit di naman masaya sila Griff at Claire dito. Kinabukasan ay inis na sinabi ni Griff na dapat anaconda ang title ng movie natin at kung di dahil sa akin ay wala ka dito at gumagawa ka lang ng wedding movie. Pagkatapos ay dumaan ang isang bangka at ito pala ang crew na talagang gumagawa ng movie ng Anaconda Reboot. At dito ay lumabas ang katotohanan na Sony ang talagang may rights sa Anaconda at hindi si Griff. Kaya't galit na galit si Dog kay Griff kung bakit nagsinungaling ito sa kanila. Inamin ni Griff na kaya siya nagsinungaling ay upang gawin ni Dog ang movie. At galit na sinibak na siya ni Dog, ngunit sinabi ni Griff na hindi mo na ako masisibak dahil nag-quit na ako kagabi pa. Pagkatapos ay kinuha na ni Griff ang kanyang mga gamit at umalis, at nakita niya na wasak na pala ang Sony Cruise Boat, at nakita din niya na biglang nilamon ang isang babaeng crew sa di kalayuan. Samantala ay tinutukan ni Ana sila Dog upang pababain sa bangka, at pagkatapos ay pinaglakad niya sila Dog sa gitna ng kagubatan. At nakabalik na si Griff sa bangka, ngunit hindi na niya nakita sila Dog doon, at kinuha niya ang nakita niyang baril. Samantala ay pinahila ni Ana kila Dog ang mga bag na nasa ilalim ng tubig at si Ana pala talaga ang gold miners at bigla silang tinutukan ng isang lalaki at pulis pala ito na humuhuli kay Ana. Ngunit binaril naman siya ni Griff at nang sabihin ni Dog na pulis ang binaril mo ay tinapos na ni Ana ang pulis. Naagaw ni Claire ang baril ni Ana at biglang nilamon ng buo ng anaconda si Ana. At agad nang tumakas sila Dog. Nakagat ng gagamba si Dog at di siya makagalaw. Kailangan nating ihian ang kagat, ngunit di naman naihi si Griff, at nahihiya namang umihi si Kenny. Pinilit nila si Kenny at ginawa nilang upuan si Griff dahil nakakaihi lang si Kenny kapag nakaupo. At sa wakas ay naihian na niya ang kagat kay Dog. At habang naglalakad ay sinabi ni Dog na naiinggit ako sa'yo Griff dahil nagagawa mo ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. At biglang nilamon ng buo ng anaconda si Dog, kaya't agad na nagtakbuhan sila Griff. Sobrang nalungkot si Griff dahil kung hindi niya niloko si Dog ay hindi ito mapupunta sa gubat at mamamatay doon. At sinabi ni Kenny na may nakita siyang open field at nasa kabilang gilid ang kanilang bangka. Ngunit hindi sila pwedeng dumaan sa gitna dahil masyado silang nakalantad kaya't kailangan nila ng isang pain. Pagkatapos ay narinig nila ang ingay ng anaconda sa isang puno at sa ibaba ay nakita nila ang katawan ni Dog. At sinabi ni Kenny na si Dog ang gagawin nating pain at dadalhin natin siya sa gitna ng field at lalagyan din natin ng baboy ramo sa kanyang balikat upang mahihirapan siyang ilulo ng anaconda, tapos saka tayo tatawid sa field. Kaya't nilagyan na ni Kenny ng baboy ramo si Dog sa balikat, nilagyan din niya ng squirrel si Dog sa bibig dahil gustong-gusto ito ng anaconda.
At pagkatapos ay nagtatakbo na sila sa field, at makikitang lumalapit na ang anaconda kay Dog. Ngunit biglang nagising si Dog kaya't sinigawan siya nila Griff sa di kalayuan. At agad na nagtatakbo si Dog at sa kabutihang palad ay nagagawa niyang maiwasan ang mga pagtuklaw ng anaconda. At nagising na din ang baboy ramo sa kanyang balikat at kinakagat siya nito. Ngunit biglang nilamon ng anaconda ang baboy ramo sa kanyang balikat. At salamat na lang sa himala dahil nakaligtas si Dog. Sinabi niya na kaninong idea ang paglalagay ng squirrel sa bibig ko, kaming lahat ang nag-isip noon. Pagkatapos ay nakita nila na talagang wasak na ang Sony Cruiset. At nakita ni Griff ang isang walkie-talkie at may isang tao na sumagot dito. At pinaputukan ng flare ng taong iyon ang anaconda na humahabol sa kanila. At si Ice Cube pala iyon, sinabi nito na matapos kaming atakihin ng anaconda ay nagkahiwa-hiwalay kaming lahat. Kailangan natin siyang patayin bago niya tayo mapatay. Pero paano niya napatay ang ahas sa script niyo, Ice Cube? Hindi ko pa alam kasi hindi pa natatapos ng scriptwriter namin ang script at ang alam ko lang ay maglalagay kami ng mga paputok sa buong lugar. At alam ni Kenny kung paano magsindi ng mga paputok. At sinabi ni Ice Cube na aalis na ako dahil kailangan kong hanapin sila J-Lo at Stoltz. At nang aalis na si Ice Cube ay nagpa-selfie pa muna silang lahat sa kanya. At ibinigay ni Ice Cube ang isa sa kanyang mga baril. At pagkatapos ay pinaandar na ni Claire ang mga generator at si Kenny na ang bahala sa mga paputok. At magpapahabol naman sila Dog at Griff sa anaconda upang makarating ito sa pyro zone at sa kanila ito papasabugin. Sumakay na sila Dog at Griff sa golf cart at pagkatapos ay hinabol na sila ng anaconda. Ngunit nawalan naman ng signal si Kenny sa mga paputok kaya't nagmadali sila ni Claire upang agad na makapag-online. At pagpasok ng anaconda sa pyro field ay pinagtataas na ni Griff ang mga switch, ngunit wala namang nangyari. At napagtanto ni Kenny na nakalimutan pala niyang sindihan ito. Kaya't biglang sumabog ang mga paputok at humagis pa itaas ang anaconda habang nag-aapoy. At masayang-masaya silang lahat dahil nagtagumpay na sila. Ngunit makikitang buhay pa din ang anaconda at gumapang ito papunta sa kanila. At kinuha ni Griff ang kanyang baril at hinarap niya ito na kagaya ng nasa movie na ginawa nila noong mga bata pa sila. At pinaputok na niya ang flare gun sa mga pasabog, kaya't sumabog na din ang anaconda, ngunit buhay pa din ang ulo nito. At pagkatapos ay sinaksak ito ni Dog sa ulo, gamit ang award na binigay sa kanya ng kanyang anak na lalaki. Kaya tuluyan nang namatay ang anaconda. At pagkatapos ay inirilis na nila ang kanilang unauthorized film. At dahil illegal ito kaya pinatigil sila ng Sony na ipalabas ang kanilang movie. At sa huli ay nagpakasal na sila Griff at Claire at si Dog ang gumawa ng kanilang wedding movie. Pagkatapos ay pinuntahan si Dog ni J-Lo dahil gustong-gusto nito ang kanilang illegal na movie. Samantala ay nakaligtas din pala si Santiago. At nalaman natin na sa kanilang pagtutulungan at pagkakaisa ay nagawa nilang talunin ang mutant na anaconda.